Nakapag-kuryente reveal na ba ang lahat? Wala mo na magbibiro sa akin ha. Dumating yung Merco bill namin. Meralco, baka mali kayo nang napadala ng bill ah. Maling-mali ang bill nyo. From 21K previous bill, ngayon 42K. First time mangyari ito sa amin, nakakaloka. Di na makatarungan. Di na namin konsumo yan ah. Tila na kuryente rin ang publiko sa laki ng itinaas ng kanilang electricity bill sa nakalipas na buwan. Isa sa mga pangunahing kune-question ng mga consumer ay ang iba pang kinakaltas sa kanilang bill bukod pa sa aktwal nilang konsumo ng kuryente. Ano-ano nga ba ang nakapaloob sa electricity bill at bakit nagkakaroon ng pagtaas ng singil ang Meralco? There is so much misinformation that is being thrown out there that it is already contributing to confusion in terms of understanding the power bills of our customers. And it is imperative on the part of Meralco to put this misinformation in check and to further provide the information that is true, factual. Batay sa bill computation summary ng Meralco, ang pinakamalaking binabayaran ng mga Pilipino ay ang generation charge. Saklaw nito ang gastos ng Meralco sa pagbili ng kuryente mula sa mga supplier. Nakaapekto ang kasalukuyang presyo ng langis at foreign exchange rate o palitan ng piso kontra dolyar sa pagtaas o pagbaba ng singil dito. Ang transmission charge naman ay gastos para sa pagdaloy ng kuryente sa high voltage grid. Napupunta ang bayad natin dito sa National Grid Corporation of the Philippines, isang pribadong kumpanya na nangangasiwa sa transmission grid na siyang nagkakabit ng daluyan ng kuryente para makarating ito sa mga kababayan. Nito lamang March, umaray na ang mga consumer matapos ang 0.6427 per kilowatt hour na pagtaas sa singil ng kuryente, bunsod ng paglaki ng transmission at generation charges. Katumbas ito ng 129 pesos na dagdag bayarin sa isang customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Hindi pa kabilang dito ang mga epekto ng krisis sa langis dulot ng tensyon sa Middle East. Kaya ang panawagan ng mga grupong sumusuporta sa kapakanan ng mga consumer, hindi dapat hayaan ng pamahalaan at ng Meralco na maging sariling pasanin ng mga Pilipino ang dagdag singil sa kuryente at iba pang bahagi ng kanilang bill. Kayong naghihirap ang publiko dahil sa pagtaas ng mga bilihin habang nananatiling sadsad ang kanilang sahod. Isa pa sa binabayaran ng mga consumer ay ang system loss. Tumutukoy ito sa pagkawala ng kuryente dulot ng technical losses na nangyayari habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable o di kaya na may non-technical losses gaya ng illegal na koneksyon at pagnanakaw ng kuryente. Nasa 12% naman ang nakukuha ng Meralco na nakapaloob sa distribution charge bilang bayad para sa kanilang serbisyo sa mga consumer. Siyempre may kalakip ding mga buwis ang electricity bill natin. Nariyan ang value-added tax at energy tax para sa residential customers na kumukonsumo ng mahigit 650 kilowatt-hour. Napupunta ang mga ito sa national government. Mayroon ding real property tax at local franchise tax na nakalaan naman para sa local government units. Ang mainit ngayon sa mata ng publiko ay ang pass-through charges. Partikular na ang Lifeline Subsidy, Senior Citizen Subsidy, Universal Charges, Fit-All o Feed-In Tariff Allowance at GIA-All o Green Energy Auction Allowance. Depensa ng Meralco, ilang taon na itong ipinapataw sa mga consumers sang-ayon sa mandato ng gobyerno at kinauukulang batas para dito.
Hindi ito mga bagong charges. Napansin namin na sinasabi na surprise daw sila. Tulad po ng universal charge at ng lifeline subsidy rate, higit na 2 dekada na po sila nasa bill. Ang fit-all po, pati ang senior citizen subsidy, higit na 1 dekada. Nasa bill na po sila, hindi po sila bago. Ang naging bago lang ay yung Green Energy Auction Allowance. Itong programa ay kahalintulad ng fit-all, kaya ang tinawag GEA-all. Pero pareho po ng mekanismo at nagkaroon ito noong January 2026. Ang lifeline subsidy rate na ipinataw mula noong 2001 ay ang subsidiya na sinisingil sa ibang regular consumers bilang tulong sa low-income households na itinatakda ng Energy Regulatory Commission. Kabilang dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries na kumukonsumo ng 100 kilowatt-hour o mas mababa pa rito. Ang lifeline subsidy rate ay 1 centavo per kilowatt hour. So for a typical 200 kilowatt hour user, which is usually yung benchmark namin every time we explain the impact monthly, ay 2 pesos o 2 piso. Para ho, yung 2 piso na yon ay makatulong dun sa mga kababayan natin na nangangailangan ng ayuda. Ang senior citizen subsidy naman ay para sa paglalaan ng 5% discount para sa mga senior citizen na hindi rin lumalampas sa 100 kilowatt-hour ang konsumo ng kuryente. Apela ng mga consumer, bakit kailangan sila ang umako ng mga subsidiyang ito? We will defer to the wisdom of government. Kami nandito sa regulated utility. Nag-aantay lang kami kung ano yung mga pulisiya na kailangan namin ipatupad. Hindi naman kami pwedeng maglagay sa electricity bill ng walang kaukulang approval sa ilalim ng batas, sa guidance ng regulator. Every centavo in the electricity bill of Meralco customers and all other distribution utilities and electric cooperatives is subject to the oversight and regulation of the Energy Regulatory Commission. Gayunpaman, iminumungkahi na rin na dapat akuin na ng Meralco ang cross-subsidy charges lalo na't sila ang may monopolyo sa kuryente ng bansa. Ibig sabihin, sila ang bukod tanging kumpanya na nangangasiwa sa distribusyon ng kuryente natin. Ayon sa EPIRA Law at sa rules ng ERC, maaaring ipasa ito sa ibang consumers para hindi mabawasan ang kita ng kumpanya. Legal nga, pero makatarungan ba? Hirap na ang maraming mga Pilipino. Habang ang mga electric companies, tiba-tiba ang kita. Hindi pwedeng lahat ng pasan nasa consumer. Sana ang malalaking kumpanya marunong din mag-adjust para sa bayan, lalo na sa gitna ng krisis. Kaya ang panawagan natin, suriin ang EPIRA Law at baguhin ang rules ng ERC. Ang kumpanya at ang kanilang mga shareholder ang dapat sumalo sa lifeline discount, hindi ang taong bayan. Tandaan natin, ang kuryente ay isang monopoly franchise. Protektado ang mga electric companies sa kompetisyon. Guaranteed ang kita nila. Ang pribilehiyong ito dapat suklian bilang social obligation. Bukod sa naunang nabanggit, bahagi pa rin ng bill natin ang fit-all at GEA-all na siyang ambag ng publiko sa pagsulong ng renewable energy sa bansa. This provides the cost of promotion of renewable energy development and utilization. So Transco, as the government, is the government entity acting as fund administrator. For GEA-all, this is also a uniform charge to all customers who are under the distribution and transmission network. And this is likewise the cost of for the cost of promoting renewable energy development and utilization. Ang universal charges naman na nire-remit ng Meralco sa SOLM o Power Sector Assets and Liabilities Management ay para may serbisyuhan ang mga nasa liblib na lugar, mapondohan ang watershed rehabilitation sa tulong ng environmental charge na 0.0025 per kilowatt-hour at mabayaran ng mga utang ng National Power Corporation o NAPOCOR. Bakit naman kaya nagkaroon ng biglang pagtaas ng singil sa kuryente nitong Abril?
Paliwanag ng Meralco, Ang tawag namin dito is seasonality of consumption. This has really been the trend since I entered Meralco in 1989. Tuwing tag-init, once March hits, and I think this year meron pa tayong El Nino, tumataas at sumisipa talaga yung konsumo. May, June, and a few weeks in July, you can really see the trend of consumption increasing. And then bababa na yan by August, and then the bear months come in, January, February, and the cycle repeats all over again. It is primarily driven by higher consumption because higher consumption triggers higher demand, and higher demand usually puts pressure on power rates. pressure din tuloy ngayon ng karamihan sa mga Pilipino para sa due date ng kanilang bill sa kuryente. Habang umaasa sa natitirang 14.17 billion pesos refund ng Meralco sa mga consumer. Simula ngayong May, inaasahan na may matatanggap na refund ang customers na nagkakahalaga ng 0.25 pesos per kilowatt hour. Yung nakikita nyo what refund collect na ngayong April for residential customers, it's a refund of 20 centavos, 0.2024. By May, halos madodoble na po ito, magiging 0.4278. So almost 43 centavos po by May. So definitely makakatulong po sa pagbaba ng electric bills ito. Mula February 2026, iniinda na ng mga consumer ang patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Magkakagulatan na naman kaya ang mga consumer sa matatanggap nilang bill ngayong Mayo? Sa huli, hindi lamang ito issue ng nagdadagdag na numero sa bill ng mga Pilipino. Dapat itong mag-udyok sa gobyerno na pagaanin ang pasanin ng publiko, lalo na sa gitna ng krisis kung saan hindi sapat ang simpleng pagtitiis.